Hello YouTube friends, si Kuya Alain to. At yung ikikwento ko lang is about my experience na I'm going through last October 21. So noong October 21 po, joke, yung feeling ko is nagsusuka na ako. So nagpa-check up ako at yun nga, na-alarm na yung doktor kasi yung symptoms ko daw is papasok na ako sa CKD or CKD na talaga ako. So yung CREA ko, nagpalab ako, yung CREA ko nasa 600 na, yung sugar ko is around 200, yung BP ko is umabot na ng 180, at pag check up ko is nasa 160 pa. So ayun, pinarelax ako. Then binigyan ako ng insulin ng nurse while waiting for the doctor. Medyo mahina na ako noon, nagsusuka na, nahihilo. So parang si nurse is may konting alam niya kung anong nangyayari na sa akin. So ayun, pinapacheck up niya ako. So nagpa-laboratory ako muna while naghihintay sa doktor. Nang dumating yung doktor, still nagsusuka pa rin ako at medyo hilo. Pero hindi ko pinaparamdam sa mama at papa ko na nahihilo ko. Ang nakikita na nila is nagsusuka ako. So pagkakita ng doktor sa result ng laboratory ko, na-alarma siya kagad kasi daw mataas na yung level ng CREA ko. Yung level ng CREA ko is around 600, parang 7 ata na kung sa ibang measurement ang ginagamit 7.0. Yan ang pagkakala mo. Ewan ko kung tama ba yung pag-convert ko. So, yung normal ng CREA is nasa 100 lang. So, sa akin is 600 na. So, naalarma na yung doktor. So, ayaw na niya akong pauwiin. So, at that moment, na-confine ako sa hospital. Now, nandun ako sa hospital, balik ng balik yung nurse sa akin kasi daw mataas talaga yung BP ko. So pinainom na nila ako ng pampababa ng BP, pero mataas pa rin. Kinabukasan, in-advise na ako ng doktor na the best solution is to be on a dialysis. So kaya may ganito ko. So 22, naghanap kami ng pera pang down for dialysis kasi nasa private hospital kami, wala kami sa public hospital. So kailangan talaga is to proceed with the operation, we need to give some amount. So ayun na, ako while naghanap yung pera ng parents ko, yung feeling ko as a patient na undergo ng dialysis ay sobrang down talaga. Kasi yung mga nababasa ko at mga naririnig ko about dialysis. Kasi maraming nagsasabi ng dialysis daw is sa kanila is malapit ka nang mamatay. Mga ganon na paniniwala. May paniniwala pa, it will give you only 5 years to survive. Pagkatapos niyan, patay ka talaga. So, ayun, hindi naman ako nagpakita sa family ko na umiyak talaga ako. Malungkot lang ako, pero nung pinapakita ko sana, masaya pa rin pag nakikita nila ako. Pero deep inside,
talagang malungkot ako. Nadidismaya ako sa sarili ko kasi before ako na-confine sa ospital, sinabihan na ako na bawal akong mag-work if nasa dialysis na ako. Ewan ko anong klaseng doktor rin siya. Basta ganun siya kung magsalita. Parang katapusan na ng mundo. Wala akong pakialam kung makita niya ang video na to. Ganun ang the way siya mag-a-advise ng doktor na yun. Pero yung doktor ko dito sa amin, sinasabihan nila ako na wala namang problema pag magda-dialysis ka. Kasi if you will not go under dialysis, sigurado at sigurado ka nang matatapos. Kasi there's no other option na sa kataas ng kriya ko. Huwag ko na daw hintayin na I will go to a worser scenario. So ayun, kinabukasan is nung pagka 23 ata yon, 23 or 24 yon, inoperahan ako or ilagay itong sabi nila is IG daw, yung iba is katitir, o ayaw ko anong tamang tawag dito, yung parang cause for a dialysis. So actually sa paglagay ni Doc, nanginginig pa ako, takot na takot. Pagdala sa akin sa operating room, dito yun una. Pero paglagay ng doktor, may na-discover siya yung instrumento niya, kasi paglagay niya dito, parang may bumabara daw sa veins ko, somewhere dito. So, hindi niya mai-full na pasok yung instrument na inilalagay niya or ilalagay niya. So, she decided na ita-transfer dito. So, pag-transfer dito, so inject na naman ng yung pampatanggal ng pain. Pagkatapos nun, nilagay niya na naman yung instrument niya to test if it's smooth flowing. So, paglagay niya, smooth flowing daw, walang bumabara. Hindi niya ma-explain dito sa kabila kung bakit may bumabara daw. Kasi kung pipilitin niya, baka daw magla-lacerate or masugatan yung ibang veins ko, or magkaroon ng ibang komplikasyon doon sa veins ko. So kaya nilagay niya dito. So pagkalagay niya dito, smooth flowing na. The bad thing na nangyari sa akin, kasi during the operation, hindi kasi ako tulog. I'm aware ko anong ginagawa niya, pero nakapikit lang yung mata ko. Kasi of course, ayaw kong makita kung anong ginagawa niya. Although naririnig ko yung mga instructions niya sa kanyang nurse, kung kinukuha niyang mga instrument or anong gagawin niya, naririnig ko yon, pero ayaw ko lang makita. So at that point, umiiyak ako, at sabi kanila is parang mai-imagine mo talaga kung ano yung pinaka gusto mo sa buhay mo na gusto mo pang mabuhay. Ayun, naisip ko talaga is yung family ko. Umiiyak ako kasi kung mabubuhay man ako, alain mo, paglagay lang dito, ang nasa isip ko is patay na ako, mamamatay na ako. Ganon yung nasa isip. Kasi yun ang na-feed sa akin before ako na hospital eh. Yun ang pinifeed up sa akin ng doktor. Hindi yung doktor dito, yung ibang doktor. Ganun ang info ang binibigay sa akin. Kaya ang nasa isip ko palagi is mamamatay na ako. So, nasa isip is kung mamatay ako, di ko na makikita kung ano pang mangyayari sa anak ko
sa pamilya ko. Specifically sa anak ko, gusto ko pang makita siya makatapos at maging successful. Na pagkatapos sa operation, lumuluwa talaga ako. Pinunas na nga ng doktor yung kangkuluwa eh. Nahilo ako. Ayaw kong bumuka ng mata ko. Kasi nahihilo talaga ako. Sumusuka kagad ako. So maybe the effect of yung anesthesia. Kasi around 3 beses or 4 na beses ako nilagyan ng anesthesia. Yung dito pa lang, 2 beses na ako nilagyan ng anesthesia. Then, pag-transfer niya, another anesthesia na naman. Kaya nakatanong yung doktor ko, ano bang weight mo? So, sinabi ko sa kanya, nasa 52 to 55 yung weight ko. Siguro, kinumpute pa niya kung kaya pa ba ng katawan ko yung anesthesia ilalagay pa niya. Kasi yung dito, dapat isang anesthesia lang. Pero nagreklamo ako kasi sabi ko, nafe-feel ko pa yung sakit. While ginaganmon niya yung siguro blade yun niya. So sabi niya, hindi, okay lang kung nafe-feel mo yung pressure, hindi lang yung sakit. So sabi ko, sakit. So kaya nilagyan niya ng anesthesia pa. Nang pag-test niya, yun na nga, pumalpak dito, kaya transfer niya dito. So, pag-transfer dito, syempre, another anesthesia na naman. Then, na-feel ko yung blade. Sinabihan ko yung doktor, na-feel ko. In-explain na ulit ng doktor na okay lang, ma-feel mo yung pressure, hindi lang yung pain. So, pag ganun yan, sinabihan ko na yung doktor na na-feel ko kung saan pumupunta yung blade niya. Pero sabihin mo masakit, wala na. Nalalaman ko lang na, uy, nandyan na pala yung blade niya. Parang ganun lang. Pero wala talaga akong nafe-feel na pain na. Yung pressure lang siguro yun. So, suka ako. Kaya pagkatapos ng operation, sumusuka ako. So, naiwan ako. Maybe just a few minutes. So, nilagyan na pag BP sa akin, sobrang taas daw. Umabot daw ata ng 200 eh. So, ayun, nilagyan ako ng pampababa, pampawala ng, ayan, nalilipong ako para hindi daw ako masuka na. Actually, pinuntan ako ng pinsan ko na ngayon ko lang nakita na pinsan ko na doktor dito. So, nag-introduce sa akin, tinignan ko lang siya, medyo parang out of state pa kasi ako eh. Parang iniisip ko pa lang is about dito. Ayun. So, actually, yung sakit is, kung may magtatanong is, masakit mo ang paglagay, yung umpisa lang. Yung masakit is yung injection lang. Pero, pagkatapos ng injection, pag umeffect na yung anesthesia, wala na. Hindi na masakit. Pero warning ako ng doktor na baka pagkawala ng anesthesia is baka mafe-feel ko na yung pain. So, ini-expect ko na naman may pain pagkatapos. Niya, ang effect ng anesthesia is will last for an hour pa. So, ayun, tingin kagad ako sa relo. Sabi ko, after 1 hour, mafe-feel ko ng pain. So, sabi niya, if ever mafe-feel ko yung pain na masakit talaga, so, pwede lang daw akong tatawag ng nurse at bibigyan ako ng pain reliever. So, sa mabuti naman, pangyayari, umabot na lang ng 2 oras, wala talaga akong na-feel na sakit. Uneasy lang, kasi first time may ganito, so uneasy lang yung neck ko. Parang ayaw kong gumalaw dito sa bandang ulo ko nung nakaiga na ako doon sa kwarto ko. So, ayun, nailagay lang ito. So, the explanation dito is, ang sabi ng doktor, dito yung idadaan yung dialysis ko. So, nag-hemodialysis na ako ngayon. So, this is a temporal. So, kasi may dalawang klase kasi sa dialysis, temporal at permanent.
So yung mga AKI or acute kidney infection pa lang, yun yung mga temporal. While yung CKD, chronic kidney disease na talaga leading to kidney failure na kasi yun eh, or kidney failure ka na talaga. So yun yung permanent. So ito is temporal lang pa lang ito. Kasi ang sabi nila, kung dito daw idadaan, magagamit ka agad. Paglagay dito, yung paglagay nga sa akin dito, medyo around 1 o'clock or 2 o'clock yun inilagay. At around 5 or 6, ginamit na kagad. Naka-hemodialysis kagad ako. Pero yung sabi ng doktor, pag dito na daw sa braso, yun na yung dialysis na permanent at magagamit yun after a few weeks pa. Kasi titignan pa kung may reaction ba sa akin or sa taong inilagyan. Lagyan ng ano nga tawag nun. Basta dito sa braso eh. Oh. So, may abiso na ako na lalagyan na ako dito sa braso. Kasi ang findings sa akin is CKD, hindi AKI. But a guarantee says that if ever makaka-recover yung kidney ko, if ever lang. So, pwede na mag-stop ng dialysis. So, in that way, yung kung magdidisiplina ako. So, anong ibig sabihin magiging disiplinado na ako? So, yung medyo bawal para sa isang CKD patient, yung mga bawal namin is ipa-follow ko. So, ano bang mga naramdaman ko before ako nagka-hemodialysis na? So, according sa research ko, yung lahat daw ng symptoms ng isang CKD patient ay hindi mo makikita talaga. Hindi talaga. Hindi mo karaniwang makikita sa isang CKD patient. Sometimes too late na pag makita mo. So, isa is constant paghihilo. So, nahihilo na ako. Umabot na ng 3 weeks eh. Kada umaga, nagsusuka ako. Yun, every morning talaga pagkagising ko suka na. Minsan 2 o'clock in the morning gumigising ako para magsuka lang. Yung paa ko is nangingitim na. Then another way is yung blood sugar ko, which is isa kong diabetic patient. So there's a chances na or leading to CKD talaga ko. Basta diabetic patient ka, hindi mo makontrol or hindi nakokontrol na yung sugar, papunta ka na dyan sa CKD. So, yung bowel ko, sabihin ko sa inyo, since March. So, since first quarter pa lang ng taong ito, actually, ngayon is nasa November na tayo. So, na-hospital ako October. Na-hospital ako dito sa amin, October na. Since first quarter hanggang October, sobrang itim ng tayo. Maitim talaga. Minsan hindi bumalik sa kulay niyang yung karaniwang kulay ng tae na yellow or yellowish. Hindi, itim siya lahat palagi. Umabot pa nga ako sa punto na hindi ko kaya i-stop yung kung tatay talaga. Hindi pa ako makarating ng CR is ayun, lumawas na. So yun ang nangyari sa akin. Yung weight ko is lalong bumaba. Ngayon I'm only 53 na lang. So, nung na-dialysis na ako, bali 6 times na ako na-dialysis eh. 3 times nung paglagay dito, straight kagad 3. Everyday yun. 3 days straight. Then, pagkalabas ko as an outpatient, nakapangatlo lang ako. Last week ako nakalabas ng
hospital. So, 3 times na akong na-dialysis as an outpatient. So, ito na yon. So, during that time na naka-dialysis na ako, naging masigla ako, nawala yung paghihilo ko, at medyo naglalighten na yung skin ko sa bandang pa ako. Hindi na yung katulad ng dati na maitim talaga. So naglalighten na, nawawala na yung paghilo ko, pero yung BP ko mataas pa rin. Umabot ko ng 160/80, 160/90. So yun lang nga, ay hindi pa bumaba yung BP ko. So naka maintenance ako for my BP, may maintenance na din ako for my sugar at saka ito. So fortunately, sabi nga nila is that buti daw ngayon na dialysis ako, libre na. So thank you sa Philippine government na nagkaroon na ako ng free na dialysis. Noon daw kasi umaabot ng 50% ang binabayad ng dialysis patient kahit may PhilHealth pa siya. So ngayon this time, totally free sa dialysis. Yung binibili ko na lang is yung maintenance meds ko at saka isang injection. So yung injection sasabi ko is 3 yun sa isang linggo. So kada dialysis ako may ini-inject sa akin. So tulong na yun sa blood ko. So sa 3 injection, so 3, kasi schedule ko is 3 times a week. So 3 times a week din ako mag-i-inject. So sa 3 injection na yun, yung isa lang binabayad ko. Libre yung 2. So, para dyan sa mga magda-dialysis pa lang or takot na mag-dialysis, siguro kung wala na talagang option, dialysis kayo. Pero sa tingin nyo, mayroon pa kayong option, asa sa inyo yan. Huwag kayong magpaniwala dyan na kung magda-dialysis kayo, is may 5 taon na lang kayo. Actually, doon mismo sa dialysis center, may nakausap akong matanda na 12 years na siya nagdada-dialysis. So, 12 years buhay pa siya at naglalakad. So, nag-research ako doon sa mga reputable, sabihin ko sa inyo, reputable sites, medical sites, reputable talaga kasi hindi masyado ako naniwala lang sa YouTube eh. Yung mga, kahit ako, isa akong professional sa isang field, kahit titingnan ko yung YouTube, tinitingnan ko kung tama ba talaga yung facts na pinipresent niya. Kaya medyo 50% lang yung paniniwala ko sa YouTube. May kakilala kasi ako na sa sobrang talino niya, sa YouTube lang pala niya lahat kinuha. Kaya may mga mali-mali naman siyang sinasabi, pero sa sobrang believe niya, kala niya tama siya lahat, pero yung pala sa YouTube lang pala niya kinuha. So ni-research ko yung about CKD sa reputable medical site. So sa mga site talaga ng mga medical group, kahit si Dr. Willie on sa YouTube niya, sinabi niya talaga, if you are on the stage 4, pwede kang mag-backward pero isang stage lang. But you cannot go back fully. Galot. Swerte ka na kung fully comeback ka talaga sa pagiging fully healed ng kidney mo. At kung diabetic ka, mapupunta ka talaga sa CKD. Wala ka talagang takas. Ang tanong lang kailan. If nagra-runs into your blood, syempre pag may kakilala kang tiyo mo, auntie mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo ba, lolo mo, lola mo, na may nakaranas ng diabetic or nakaranas ng CKD, malaking chances makakaranas ka rin yan. Ang tanong kung kailan. So yung dialysis, hindi talaga siya complete solution to heal you.
but it will help you to slowen yung ipapahina niya ang progression ng pagkasira ng kidney mo. Yan kung hindi mo ibahin yung lifestyle mo. Pero kung ibahin mo yung lifestyle mo, pumunta ka nung sa lifestyle na makakahil talaga kasi yung kidney, according to has the ability to heal itself. So kung ibahin mo yung lifestyle mo, siguro mahihil ka. Pero kung hindi mong iibahin yung lifestyle mo at under dialysis ka, hindi slowen lang niya, pinapahina niya lang niya yung progression sa pagkasira ng atay mo. So sa ngayon is anybody can be a CKD patient. Katulad ko, I'm around 42 years old. May kakilala ko which is younger than me. 3 years and younger ata siya sa akin or 4 years younger. Na CKD patient na siya noon pa. Around, ilang years na. At sa kanyang diagnosis, ang sabi daw is around 10% na lang kaya or nag-work yung kidney niya. So, ganun siya kalala. Which is younger pa sa akin. Pero, sabihin ko sa inyo na hanggang ngayon buhay pa siya. So, medyo matagal na daw siyang matagal na siyang CKD patient, pero buhay pa siya. Kasi yun ang ginagawa ng dialysis. Now, kung magda-dialysis ka, nasa inyo yan. Ang ibibigay ng doktor is the best way for you to be healed. Hindi bumibigay or nagbibigay ang doktor ng alternative na, sige, dito tayo. Nang ganun. Kung totoong doktor siya, ibibigay niya sa iyo yung best way. And you're the one to choose if you're going to accept it or not. Kasi one way of healing, and this I always believe in this way, is yourself. Kung ang sarili mo ayaw ma-heal or kahit anong bigay ng doktor ng meds mo, pero ang sarili mo is hindi mo may convince na may heal ka at tsak hindi ka talaga may heal. Kaya yung mga klaseng doktor, yung the way magsasalita sila na parang patay ka na or pinapatay ka nila sa salita nila, hindi ka ini-encourage. Iba kasi kung hindi ka dapat i-encourage kasi sa mga taong patient kasi is down talaga yan. Parang nawala na sa kanila yung buhay nila. Nakamit ako ng ganung klaseng doktor. Yung dinadown ka talaga niya. Parang ginagawa kang wala ka ng silbi. Mga ganun. Hindi yun ini-encourage ka na wala namang problema kung ganito. Kasi kaya mo rin ganito. Yung siya klaseng doktor, hindi ka pwede ganito, hindi ka pwede ganito kasi ganito ka na. Hindi ka ganito kasi ganito ka na. Ganun. Yung klaseng doktor na yun, talagang iwasan nyo na lang. Then, nagpapabilib na magaling siyang doktor kahit hindi siya espesyalista sa ganun na sakit. Sasabihin ka, hindi kasi doktor ako. Kahit hindi siya espesyalista sa ganun na sakit, kiniklaim niya na magaling siya. So, dito lang muna. So, at this point, 6 dialysis sessions na ako. So, I'm a week old or 2 weeks old na as a dialysis patient. So, I hope yung pupunta or magiging dialysis patient or magiging dialysis patient pa is have the courage to grab it while you can. Kung wala na talaga other option, tanggapin na lang natin. Hindi ka nawalan ng something. Kasi kung yun na lang talaga ang last option is
i-grab mo, mabubuhay ka pa rin. Pero minsan sa paniwala ng isang tao, syempre, hindi natin mapupush yan. So, okay lang yung dialysis, magiging dialysis patient ka. Yun nga lang, pareho sa akin is iniisip ko is hindi na ako basta-basta makapag-travel. But sa ngayon is ginigain ko pa yung strength ko. Naghahanap lang ako ng trabaho para babalik ako sa workforce. So, thank you. See you on my next video.